So Nato, yes, okay, fine. In your opinion, coasting along, no? Is there anything that you want to see or want to be heard, at least in the SONA, na the president will do something to somehow say na, ay hindi ako coasting along ha. I'm trying to do something pa rin. Is there something that you want to see or the people should see? There are a lot of things we want to see. Marami kaming gustong makita, pero hindi na kami nag-expect. At tingin namin hindi kakayanin eh. Kasi it runs against their interest eh. Ano yung anti-dynasty bill under this administration? It is a bill legitimizing political dynasties. Ang hina-hina, no? Ano yung anti-corruption? Yun nga, sinasabi natin, hindi lubos, no? Hindi inimbestigahan yung mga Malacanang officials na sangkot sa corruption. Yung isa nakabalik sa DOJ, yung isa ginawang presidente ng bangko. Anong klaseng yun? Accountability yung ganon, di ba? So, talagang nare-reinforce yung perception na hindi sila seryoso and they're just coasting along, trying to manage yung perception ng tao without really enforcing any structural changes dito sa ating sistema. Wala namang ginagawa para ibaba yung presyo ng kuryente. Di ba? Ayaw tanggalin yung VAT. Ayaw tanggalin yung excise tax sa langis. Ayaw tanggalin yung privatization. Talagang hinahayaan na lang, no? Ikaw na maghabol sa ERC kung may tingin mo masyadong inapikado sa electric bill mo. That is not a solution and that is not sustainable para sa governance. And going back to the, sandali lang, Prof. Romel, going back to the trust rating numbers na sinabi nga ni Atty. Howie, yung isa kasi mas mataas, considerably, sa kanya mababa. Anong reflection ng numbers na yon para sa ordinaryong mamamayang Pilipino? Well, the numbers, makikita natin, nagpapakita yun ng sentimento, pagkadismaya ng tao kasi you have two issues na talagang humahambalos sa mamamayan at nakaka-apekto doon sa trust ratings ng Pangulo. Yung corruption, hindi pa lubos na nalulutas, tapos yung ekonomiya, talagang bat-bat tayo ng napakatinding inflation. No? Inescapable din yun eh. Yung taas ng presyo eh. Everybody feels that. So pag nakikita nila yung namumuno na inaasahan nila na dapat ikaw ang responsible sa corruption, sa ekonomiya, tapos hindi nagpa-perform, talagang bababa yung ratings niya. Problema kasi dun kay Sara Duterte, she's not the one expected to solve these problems eh. Kaya parang yung, di ba, hindi naman siya inaasahan na ayusin ang corruption at ayusin yung ekonomiya eh. Kaya yung bar para sa kanya, parang napakababa. Di ba? Ano ba in-expect natin sa vice presidente? Wala naman talaga, di ba? So, that probably explains bakit sa kanya, parang okay, ganito ang approval niya, mas mataas, pero dito, mas bababa. Professor Romel, you want to weigh on the numbers? Tayo mga informed sa ganitong klaseng usapan, naintindihan natin yung ibig sabihin ng mga numbers niyan. And sometimes numbers do not count. Pero when it comes to the people, to the ordinary people, talagang name recall talaga eh. Because our nature of politics is really personality oriented. Hindi talaga to programmatic. Saka name recall, Robin Padilla talagang name. Shell joke, no? Wala pa siyang ganong level na pan eh, no? Alam natin na magaling siya. Oo. At alam natin na kailangan pang ng pag-aaral si Senator Robin Padilla, pero yung impact niya sa masa, wag nating ma-deny yan na talagang siya. May name recall siya sa masa dahil yung paraan ng panalita niya, paraan ng pag-uugali niya, nakaka-identify yung masa sa kanya. At yun ang naging resulta kung bakit siya naging popular sa survey. Pero pagdating kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., wag na tayong umasa na magkakaroon pa sa ng legacy speech. Wala na, too late for 2 years. Ang tingin ko, itong FIPSO na parang damage control na lang to. Oo, may mga damages na create during the past 4 SONA, iko-control niya na lang to until 2028 para at least meron siyang magkaroon ng a sort of more graceful exit at hindi sad exit ang mangyari sa kanya sa 2028. Pero marami pa akong dapat inaasahan nagmula nung persona na hanggang ngayon hindi pa nasasakatuparan bilang professor, bilang nagtuturo. Hinihintay ko nasa na yung 165,000 na classrooms na kailangan nating itayo.
ang taas ng gap ng classrooms natin, and when it comes to the quality of our education, talagang tayo nangungulelat na tayo sa Southeast Asia. Malapit na tayong mapaunahan ng Cambodia. Ang Laos State University, grabe, ang kanilang focus on sa science and engineering napakataas. So imagine, pupunta ako sa Laos next month to interact with scholars there, to know the state of their science and engineering. Oo, kasi nga meron silang speed train doon connecting Vientiane and Kunming in China. So, yun. Tapos, yung energy natin, ako, kahit na meron akong stable na trabaho at kahit papaano meron akong maliit na negosyo, pero ramdam ko pa rin yung hirap ng buhay. Pag naggagas ako at pag nagbabayad ko ng kuryente, nagbabayad ng ilaw, ramdam na ramdam. Pag pupunta ako sa grocery, ramdam na ramdam. Dati yung 5,000 pesos, kasyang-kasya na sa isang linggo. Ngayon, hindi na magkasya. So, paano pa sa mga mamayang Pilipino na walang trabaho? So, yung employment problem natin kailangan, tapos yung impact ng inflation, dapat ma-address yon. Tapos sa energy naman, 55% pa rin ang ating energy requirements talagang dependent on coal. Although nag-announce ang ating Pangulo itong buwan na to na tungkol sa solar farm sa Nueva Ecija, no? Pero hindi pa natin mararamdaman yan. It will take time bago natin maramdaman yan. Pero yung immediate needs natin ay talagang hindi pa na-address. So para sa akin, itong remaining 2 years na to, ay talagang siguro kasama ako dun sa 34% na nagsabi na nawawala na ako ng tiwala. Pero bagamat nawawala na ako ng tiwala, I'm still giving this government the benefit of the doubt. Kasi 2 years, pwede pa siyang mag-set ng policy framework for the next government to follow. Attorney Howie, sa sinabi na niyang education, energy, a little bit on inflation, ano sa tingin mo pinaka-importante ron na kahit pa paano Idagdag ko pa, housing, ang taas ng demand ngayon for affordable housing. Although ang dami-daming mga empty condominium units sa Metro Manila. Pwede tayong bigyan ng empty condominium. Tatanggap tayo, no? Anyway, tama po yun. Hindi naman po tayo sumasalungat. Tayo magkakabaka tayo, magkakasama tayo, agree naman po tayo. Pero maganda yung narinig ko kay Prof. Romen na kahit na 2 taon, hopeful pa rin tayo. Kasi hindi naman dapat mawala yung ating pag-hope, no? Pero siguro, hindi naman sapat na sabihin na wala namang ginawa. Pero tama rin na sinasabi na baka kulang pa yung ginawa. So tama yung ano bang magagawa. For example, yung sinabing classroom. Nandiyan na nga yung backlog ng classroom, di ba? Pero tignan mo, ang sinasabi natin ilang daan libo yung kulang. Pero hindi natin naaalala na nung panahon ni Sara na DepEd, 29 classrooms lang in 2 years yung kanyang ginawa. So, pero babagsak pa rin yan kay Presidente. Bakit? Kasi nga siya ang Presidente. Siya yung default na sisisihin. Siya yung Presidente. No? Now, doon po ako pupunta. Ano ba ang ginagawa? So, tignan natin from the time na, let's say, nag-take over yung sinabi nga natin, mahiya naman kayo, nag-improve ba yung pag-build ng classroom? Na-improve ba yung infrastructure natin? So, doon po natin titignan. So, sana yun ang aabangan natin sa susunod na SONA next Monday. No? Naintindihan ko, tataas na naman ang gasolina. Ayaw natin yan. Masakit sa atin yan. Hindi buti itong aking classmate, naka-electric vehicle na. So, sana all. Made in China pa. Pero matanong ko how about yung China relationship natin? Kasi I think now, okay naman yata as compared to the previous administration o hindi. And then there is also a fear na pag hindi na siya nakaupo, medyo baka iba na ang maging direction ng ating foreign policy, especially with respect to treating China. Tama. Papunta na ako din dyan, classmate, no? Pero dagdagan ko lang kasi na-mention kanina, yung anti-dynasty. Agree rin ako na kulang at hindi sapat yung anti-dynasty bill. Pero makita natin dito sa administrasyon na ito na may pag-asa. Hindi naman siya perpekto, pero may pag-asa. Aabot pa naman tayo sa Senado, baka pwede pa nating plantsahin sa Senado. I mean, ang maganda dito umuusad, hindi katulad ng ibang administrasyon, hindi man umabot, hindi man napasa ng Kongreso. So sa akin, let's put it to that. And hopefully, we'll have something by
by 2028. Sa akin, mawala lang yung mag-asawa na mayor, vice mayor, malaking bagay na yun. Mawala yung congressman na magkapatid, o senador na magkapatid, malaking bagay na yun. So yun ang mga titingnan din natin. Sige, before you talk about Attorney Howie yung sa Sa West Philippine Sea. West Philippine Sea, Chinese relations. Balik ko lang to sa political dynasty na sinabi mo nga. But there is an ongoing petition na magkaroon ng Yes. parang people's initiative. Oo. Would you be able to para bang i-explain yung pagkakaiba nung ginagawa nung people's initiative na ito at saka yung current bill na napasa na sa lower house? Well, technically, tama si Nato na para mong linegalize ang dynasty dito sa bill na ito. Compared to dun sa ang tawag nila dun isa na lang kasi gusto nila isa lang within the family at saka pareho yan both horizontal at vertical dynasty kasama yan, no? Sa akin naman alam mo lahat naman 'to na pag-uusapan, di ba? So bago mag People's Initiative, tignan natin kung pwede tayong magkaroon ng compromise sa Kongreso kasi mahirap ang People's Initiative. Although it is of course a valid process under the Constitution, ang sinasabi ko lang, baka naman yung bill na yon, kung kunyari kahit na sabi natin kulang, kung pumayag sila na isa o dalawa, isipin mo kung dalawa lang sila na magkakamag-anak, tingin ko pwede na. No? I mean, let's find a common ground and then let's start from there. Yun ang sinasabi ko. Kaya baka tignan natin kung paano ito maplansya in the Senate in the hope na kung maayos sa Senate, baka hindi na kailangan ng People's Initiative. Pero you're aware na it's an ongoing Yes. process ngayon. Pero- Ikaw na to, are you aware na it's an ongoing yan, dapat isa lang? I'm aware and kumbaga we recognize na may iba-ibang initiatives, no? But we have to start from the position na ang trahedya talaga dito, we are expecting a government dominated by dynasties to outlaw their own existence as dynasties. Umaasa tayo na yung mga politikong dynasty ay sila din ang titibag sa dynasty. Hindi po mangyayari yun. So, kumbaga, we have to be firm in our position. Dapat talaga wala yan. Dapat talaga mabuwag na yan. And the force to push for that, yung kapangyarihan para mangyari yun, kailangan manggaling sa mga tao eh. Kasi kung iaasa natin na yung mga dynasties ba, will they legislate themselves out of existence? Papayag ba yung mga dynasties at tibagin yung sarili nila? Hindi po mangyayari yun. Baka umabot na sa maiya naman kayo part 2. Dapat talaga by now, nahihiya na tong mga dynasties. Pero yun ang trahedya ng ating bansa eh. Walang hiya. Walang hiya talaga tong mga to. Pero you think nato this will be addressed by the President in his SONA, yung gantong issue ng political dynasty na pumasa na sa Congress? Will he perhaps consider this as a priority or urgent bill? Well, he has to kasi sinabi na yan eh, LEDAC, di ba, priorities, anti-dynasty, party list reform, transparency in governance, freedom of information. So, kung hindi niya yan babanggitin man lang, edi parang hindi pala seryoso yung mga pinag-usapan doon sa LEDAC. No? So, aabangan natin. Pero, ganun din, realistic tayo eh. Hindi rin tayo masyadong umaasa na. Pero tama yon na dapat nasa SONA and tama yon naging priority bill siya. So I think this is a continuation of that priority bill, itong priority agenda niya. Sa akin, gusto kong marinig na talagang seryoso sa anti-political dynasty, seryoso sa political reform kasi ano yan eh, parang magpinsan yan eh, tandem yan. You cannot have one and the other na ganyan, no? Tapos yun nga, freedom of information, transparency, accountability, at kahit na iwasan niya, lalabas pa rin yung issue ng accountability, impeachment. Lalabas pa rin yung issue ng accountability, yung flood control. Pero yun nga, recently, balik tayo dun sa West Philippine Sea, aakyat pa rin yung issue na yan. Kasi nga, recently, nagkaroon na naman ng konting hampasan doon. Pinatawag yung Chinese ambassador. Pero, kaya ko na-mention ito, kasi baka kanina napag-usapan, baka may legacy. 'Di ba si Presidente? Sa akin, maalala natin, baka itong West Philippine Sea can be a legacy. Naalala natin si Pinoy, ang legacy niya, yung first arbitral award na dinala niya. Pero naman, pagkakataon, magdala ng second arbitral
case. So kung talagang seryoso si Presidente, magandang marinig na meron siyang plano dito sa West Philippine Sea. And I think yung second arbitral case, because it would just be hinging on the first arbitral case, ang aming prepare dito sa grupo namin, ng Isang Bayan, it would be a case on the continental shelf, which is part of the 200 nautical miles. So kung alam natin yan, hindi tayo absent nung tinuro ito kasi pababayan, di pa parang bundok, pababayan na pa gano'n, di ba? Pero hindi naman tayo nagsasabing 80 ang grade natin sa bar. pero ang punto lang dito is, tingnan natin kung ito ay itulak ng Administrasyong Marcos, it can be a legacy. Maalala natin na nung panahon din ng kanyang father, legacy din niya yung Kalayaan Islands, di ba? Yung Spratlys. Ngayon, legacy ni Pino, yung first arbitral award. Baka maging legacy din niya itong second arbitral award. At sinabi na nga kanina ni Nato, kung itutulak natin ang tama at kumbaga proper na anti-dynasty bill, magandang legacy din ito para kay Presidente.